Alright mga kapatid, mula sa GMA News, no, Pilipinas at Amerika at Japan magsasagawa ng balikatan joint exercises ngayong araw. Mga kapatid, so magsama-sama na naman o magsasama-sama na naman etong tatlong bansa para magsagawa ng isang joint exercises sa araw na ito. Pero bago yan mga kapatid, panoorin muna natin ito mula sa Shanghai ay 2 araw pa lang ang nakakalipas mga kapatid, no? Sabing ganon dito, April 21, 2025 yan. 2 araw pa nga lang ang nakakalipas dito. China berates US-Philippines drill, no, near Taiwan Island. Those who play with fire will perish by it. No? Susunog mga kapatid kung sino man yung mga naglalaro ng apoy mga tol. Dahil nga ang tingin nila sa ginagawa ng Pilipinas, naglalaro tayo ng apoy. Ito na naman ay isang panibagong banta sa atin mga kapatid, no. Panoorin muna natin 'to mula rito sa Shanghai Eye. No, bago natin 'to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, basahin muna natin 'tong nandirito sa description. Bloomberg. The US and the Philippines will start their flagship annual military drills today. The exercise has come as Beijing and Manila are obviously in a dispute over the South China Sea. A Philippine general who directed drill said Manila is treating them as an exercise for our defense. Would the ministry like to respond on that? Ito na. Sabi nito ni Guo Jai-kun. Ito yung nagsasalitang yan. Ito. Yan, siya yun eh. Guo Jai-kun, with the world being hit by unilateralism, protectionism, and bullying, countries in this region have been calling for greater solidarity, coordination, and joint efforts to keep the region stable and respond to challenges. Against this backdrop, the Philippines chose to conduct the large-scale military drills with this country outside the region and brought in a strategic and tactical weapons to the detriment of regional strategic stability and regional economic prospects, which puts them on the opposite side of regional countries. This act has been tested and opposed by regional countries. Nagdadamay pa sila, no? Samantalang sila lang naman talaga umu-oppose eh. Sila lang naman talaga ang kumukontra eh. Nandadamay pa sila ng ibang bansa eh. The Taiwan question is purely China's internal affair and is at the core of China's core interest. China firmly opposes by country using the Taiwan question as an excuse to strengthen military deployment in the region, heighten tension and confrontation and disturb regional peace and stability. We urge relevant sides not to make provocation on the Taiwan question. Those who play with fire will perish by it. Ginagamit lang daw natin mga kapatid yung Taiwan para magsagawa tayo ng mga military drills katulad nito. Dahil sinasabi nga natin baka magkaroon ng Taiwan invasion, magkaroon ng gera sa pagitan ng China at Taiwan, dapat handa ang Pilipinas kung sakasakali man. So ginagamit lang daw natin yun mga tol. Wala daw tayo dapat pakialam doon at problema lang din daw dapat nila yun. Diba? Ay naku po, my goodness talaga. Kayo na lang bahala sumagot doon. Ngayon, panoorin natin mga kapatid etong balitang to mula rito sa GMA Integrated. Magkakasamang magsasanay ang Pilipinas, Amerika at Japan ngayong araw bilang bahagi ng balikatan joint military exercises. Gamit nila rito ang halos lahat ng assets ng Armed Forces of the Philippines at mga itinadalang gamit ng ibang bansa. May unang balita si Chino Gaston. Lahat ng meron tayo gagamitin dito. Kasama na rin dyan mga kapatid yung mga pinadala sa atin, pinahiram sa atin. Should I say pinahiram talaga? Kasi hindi naman atin yun eh. Dinala lang dito para magamit sa exercise. So pinahiram kumbaga, di ba? Maglalayag ang mga barko ng US Navy, Pilipinas, Japan Self-Defense Force at US Coast Guard bilang bahagi ng balikatan joint military exercises. Kasama rin sa Multilateral Maritime Event o MME ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, BRP Ramon Alcaraz at Apolinario Mabini ng Philippine Navy. Kabilang sa pagsasanayan ang cross-deck operations
o ang paglapag ng mga helicopter ng mga kaalyadong bansa sa landing deck ng mga barko ng Pilipinas. Susundan ito ng live fire gunnery exercises sa dagat kung saan isang floating target ang pupuntiryahin. Oh. Isa sa mga huling pagsasanay ang pagkakarga ng langis o pag-refuel ng mga barko habang naglalayag. Magsasanay rin sa search and rescue scenario bilang paghahanda sa pagsagip ng mga crew sakaling may lumubog na barko. Full Kung sakaling halimbawa tamaan yung barko, di ba? Halimbawa, gera na, di ba? Tamaan ng barko. Syempre, kailangan sagipin yung mga crew doon. O, eto na. Ito yung mga inaaral din nila. battle testing ang handa sa pagsagip ng mga crew sakaling may lumubog na barko. Full battle testing ang tema ng balikatan ngayong taon gamit ang halos lahat na military assets ng AFP at mga ipinadalang kagamitan ng US. Ito na yun. Yung Nemesis. Nemesis anti-ship missile system ng Amerika. So gagamitin din to. No? Pinadala ng US yan para magamit sa ating exercises para masana yung ating mga sundalo kung paano i-operate yung mga ganitong klaseng advanced missile system. Wala kasi tayong ganyan eh. Pinahiram lang yan sa atin. Kagaya ng Nemesis anti-ship at Typhoon medium-range capability missile system. Isa rin sa mga pakay ng Balikatan Joint Military Exercises ang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na idepensa ang sarili nitong teritoryo at ang mga US equipment na dumaraan o mananatili dito ay tanda na hindi lamang hanggang salita ang suportang ibibigay ng mga kaalyadong bansa sa Pilipinas. Pero wag tayo masyadong manghawak ng mga tola kasi alam nyo ang US, siyempre prioridad pa rin nila sarili nila. Meron din kasi silang interest. Hindi yan mga tol, hindi yan tumutulong na dahil gusto lang nila. May interest din yan. May agenda rin yan mga tol. Pero gamitin natin itong pagkakataon na to para mas mapalakas natin itong ating sandatahan. Hindi dapat yung mga katulad ng mga bumabatikos gustong palayasin yung US dito sa Pilipinas. Dinadala lang daw tayo sa gera. Kasi tulad nga nung sinabi na natin, kahit nung mga dati pa, alisin mo man ang US sa picture. Wag mo man silang i-involve, hindi pa rin naman mawawala yung problema natin dito sa South China Sea. Inaangkin pa rin ng China itong West Philippine Sea, mga tol. Meron pa rin tayong laban na kailangan nating harapin. 'Di ba? Mas maganda na yung merong tumutulong kaysa wala. 'Di ba? Hindi sila yung nagdadala sa atin sa gulo. Meron tayong sariling interest diyan eh. Naratibo lang ng China yung sinasabi na dinadala lang tayo ng US sa gulo. Parang ang pinapalabas kasi nila mga kapatid, wala tayong sariling utak eh. 'Di ba? Kaya lang natin ipinaglalaban itong West Philippine Sea kasi inuutusan tayo ng Amerika na ipaglaban natin yung West Philippine Sea. Hindi ganun yun mga tol. Naratibo nila yun. 'Di ba? Kahit na wag natin i-involve ang US, alisin natin ng US sa usapan mga tol, problemado pa rin tayo dahil nga sa pangaharas ng China. 'Di ba? O buti nga pasalamat nga tayo meron tayong mga kaalyadong bansa na nagpapadala sa atin ng mga armas na katulad na ganito na magagamit natin. Tingnan mo, takot na takot ang China dun sa Typhoon missile. Imagine mo pag wala yan, anong meron tayo? 'Di ba? Anong meron tayo? Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Alright mga kapatid, so eto na nga, no? Anong masasabi mo dito sa mga balitang to na napanood natin? Pwede ka magbigay ng iyong commentary sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong reaction, opinion sa mga balitang to na may kinalaman sa West Philippine Sea. Comment ka na lamang. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.